Kung mapapansin nyo, mga kapatid, na every time na tayo ay nandoon sa mga aklat ng mga propeta, ay laging nag-encourage na maging mapaghintay sa inaasahan nila. And so, the authors, mga prophets, ay nagbibigay talaga sila ng encouragement. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi yan pang individual. Yan ay laging pang bansa kasi Israel ang kinakausap. Kabuuan ng Israel, hindi individual. There are times, mga kapatid, na merong individual, but mostly ang kausap niya ay ang kabuuan ng Israel. Ano po ang pinupunto ko diyan? Na kung siya man ay nagbibigay ng pag-asa, o sabihin ko, yung mga propeta man ay nagbibigay ng pag-asa na tumingin sa future glory, future redeemer. Yun ang pag-asa nila eh. Pero ang problema diyan ay yung hindi na sila aabot doon. Yun ang problema ng mga Israelita, meaning yung pag-asang yan ay para sa mga inanak nila, sa kanilang salin lahi, na ibigay sana nila ito sa kanilang mga anak. At syempre, magpapasimula sa kanila. Sana nakukuha nyo ang ibig ko sabihin. So the prophets would always give hope to the people. Kaya yun ang nakikita nyo na, syempre hindi ko pwedeng alisin yun kasi bahagi yun ng Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, sinabi ko sa inyo na iba kasi sa kanila umaasa sila sa darating na propeta. Samantalang tayo ay dumating na ang ating propeta, tumitingin na tayo sa nakaraan at yun ang Panginoong Hesukristo. So iba na yung mensahe sa atin nun. Ano lang ang mensahe ngayon sa atin? Na tapos na yung pag-asa na inasahan ng mga nakaraan, ano naman ang pag-asa natin ngayon? Ang biyaya ng Diyos na tumutulong sa atin. Nabanggit kanina ng isa sa inyo yung 1 Peter 1:13. Always give your hope to the grace that will be given you. Yun ang sinabi doon. May ibibigay sa atin na biyaya sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating hinaharap. Basahin natin yun. Yun ang pag-asa natin sa kasalukuyan. We already have the Holy Spirit, which is the Spirit of grace, and we have the hope na yung biyaya ng Diyos ay tutulong sa atin, pero dapat ay lumakad tayo ng may pananampalataya. So ganito ang sabi ng 1 Peter 1:13. Therefore, with minds that are alert, hindi natutulog and fully sober, gising na gising, set your hope on the grace that will be brought to you when Christ Jesus is revealed at His coming. So ang pag-asa naman na ibinibigay sa atin, kakaiba. Sa mga Hudyo, ang pag-asa na ibinibigay sa kanila sa Old Testament ay may darating na manunubos. Sa atin, may darating na magliligtas sa atin sa mundong ito. Ibang klaseng redemption yon. It is also called redemption. Yung tayo ay kukunin sa mundong ito, binabanggit yan sa banal na kasulatan na tinatawag ding redemption, pero karimitang alam natin ay yung pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan ay pagtubos sa Old Testament. Pero sa atin ay yung tayo ay kukunin na ang kalimitang ginagamit sa New Testament ay glorification. We will be glorified together with the Lord. We will be taken up to heaven. And that is glorification. So makikita nyo yung kaibahan. Pero meron pong sinabi rito sa Hebrews 10:26. Tingnan ko kung hanggang saan ako titigil. Hebrews 10:26, ganito ang sabi niya. If we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Aba, nakikita ba ninyo yung kaibahan? Sila sa lumang tipan, laging binibigyan ng pag-asa. Dito, binibigyan naman ng warning ang mga nasa New Covenant.
na pagkatapos na malaman ang katotohanan ay pinag-iingat sila. Sabi niya, ulitin ko lang, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Ang laki ng kaibahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sometimes, the messages in the Old Testament are not applicable in the New Covenant. Iba. Hindi ko sinasabing hindi lahat. Mamaya, bibigyan ko kayo ng talata para ipakita sa inyo na may mga aral tayong nakukuha doon. Pero tapusin ko muna itong Hebrews 10. Ituloy ko sa 27. But only a fearful expectation of judgment. Ang tanong ko mga kapatid ay naniniwala ba kayo na kung i-apply nyo yung mga pag-asa na ibinibigay ng mga propeta sa Old, baka burahin nyo itong Hebrews 10 na ito na ibinigay sa mga Hudyong mananampalataya, mga Kristiyanong Hudyo. At tandaan ninyo, sa New Covenant, ang pamantayan ay yung tipan ng Diyos kay Kristo. It's not the Old. Kaya nga itong mga Hudyong ito ay pinag-iingat na huwag gamitin yung inasahan nila sa luma. Nandito na tayo kay Kristo. So, ito ang sinasabi niya. Ulitin ko ang verse 27. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Napag-aralan natin yung tungkol sa identities in Christ. At isa doon ay yung friend of God. Friend of God ay isa sa mga identity ng mga mananampalataya, pero tignan niyo na binababalaan dito ng sumulat ng Hebrews ang mga Kristiyano na tatalikod at aalis sa landas. Sapagkat kung ganyan ang buhay mo, mawawala mo yung identity as a friend of God. You will become an enemy. Dahil sinabi ng Panginoon, you are my friend if you do what I have commanded you. But when you disobey the Lord or remove your trust in Him, palagay ko ay tama sa atin yung sinabi niya that will consume the enemies of God. Wala tayong kaibahan dun sa mga tao sa ating kapaligiran na hindi sila sumusunod sa Panginoon. Walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. So anong itatawag sa atin? Tayo ba ay friend of God pa rin? Na kahit hindi tayo nabubuhay bilang mga nabubuhay sa Panginoong Jesucristo. Verse 28. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy and the testimony of 2 or 3 witnesses. Ikinukumpara niya. Sila, sa old, alam natin, namamatay sila physically. Pero sabi niya, how much more? Meaning there is a difference. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated unholy things the blood of the new covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Napapansin ba ninyo na nagbibigay ang author nito ng kaibahan? Yung sa mga sumalansang kay Moises, kinapatay, sabi niya, how much more? Ano ibig sabihin ng how much more? Nakakahigit, nakakahindik, nakakatakot sa panahon natin dahil kung maalala nyo sa video, inuulit-ulit ko. Sa kanila, ang kanilang tatanggapin ay mga bagay sa mundong ito, pang-physical, temporaryo. Ganon din ang kanilang parusa. God can discipline them. Pero sa atin kasi, ang ating goal na ngayon ay eternal. Natapos na kasi ng Panginoon yung kanyang bahagi. And then we have been given the grace of God. Kaya nga binabanggit niya yung, and who has insulted the Spirit of grace? Ang tanong ay, do you have the Spirit of grace? Bakit niya binibigyan ng diin nito? Dahil kung na-born again ka, you have the Spirit and you have the grace of God. Kung hindi ka born again, abay, magreklamo ka. Pero kasalanan mo yan. Bakit? Hindi ka sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ng totoo, marahil ay nadaya ka o hindi tama ang iyong born again experience if you do not have the grace of God. Sa mga laging nagre-reklamo
na walang tagumpay sa kasalanan, umiyak kayo sa Panginoon. Hindi pwede na ikumpara nyo sa old na, ay, umiiyak naman sila eh. Alam niyo, ang daming Kristiyano, pagka nagkasala ng pangangalunya, tatakbo sa kwento ni David. Sino sa mga apostol, mga alagad, ang nahulog sa pangangalunya? Wala. Why? Because they have the spirit of grace. They have the grace of God. At yan ay panahon natin. Ano ang kailangan natin? We need to humble. Kaya nga doon sa 1 Corinthians 10 na pag merong mga temptation na dumarating sa atin, ay hindi po ito hindi nakikita ng Diyos. I mean mga kapatid, hindi yan tago sa mata ng Diyos at siyang gagawa ng paraan para maligtasan natin ang mga tuksong yon. Ang problema kung ang kaisipan mo Old Covenant at sasabihin mo, si David nga, pinatawad ng Diyos si David nga. Si David yon, Old Covenant yon. And that is the big difference between the Old and New Covenant na hindi alam ng marami. And naniniwala ako, marami sa inyo ay hindi alam yung bagay na yan. Pero sana po ay alamin ninyo ang kaibahan ng New Covenant. So, ngayon ay pinapakita ko sa inyo. Sabi ng verse 30, for we know him who said, it is mine to avenge. I will repay, and again, the Lord will judge his people. Ulitin ko yung sinabi niya sa verse 30, for we know him who said, it is mine to avenge. I will repay. And again, the Lord will judge his people. Sino? His people. Sino? His people. Those who were called Christians. God will judge them. Tingnan niyo yan mga kapatid. It is a dreadful thing to fall in the hands of the living God. Naniniwala ba kayo diyan? Na nakakatakot, kahindik-hindik ang mahulog sa kamay ng Panginoon. Tandaan niyo itong mga verse na ito, hindi niyo ito maraming Kristiyano hindi ito tinatanggap. Pero hindi kasi nila naunawaan, hindi nila ina-apply ito sa kanila. Kasi nga, iba kay Kristo. Ay talagang iba. Tayo ay may biyaya ng Diyos para pagtagumpayan ang kasalanan, hindi katulad ng mga Old Covenant people. Kesa sa nagre-reklamo ka na mahirap, mabigat, ay tanungin mo ang sarili mo na born again ba talaga ako, Lord? Alam niyo, palagi ko yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung nag-evaluate tayo. Kaysa sa tayo ay para bagang magre-reklamo sa mga hirap, nako, bawal ang reklamador, papatayin ka ng Panginoon. Malalayo doon sa Old Testament, lahat ng reklamador bago pumasok sa land of promise o promised land, inubos muna yun ni Lord. Inubos muna niya. Pag reklamador ka. At pagdating sa aklat ng Filipos, makikita nyo yan na ang mga anak ng Diyos, sa halip dapat na nagre-reklamo sa mga pinagdadaanan ng buhay, dapat nagiging mapagpasalamat tayo. So ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang ilang sinabi ng Old Testament tungkol sa mga aral na makukuha natin sa mga nakasulat sa Old Testament. At ganito ang sabi ng Romans 15:4. Romans 15:4. Sabi niya, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Sana magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan sa mga ganyan. Kasi, ayan, ipinapaliwanag ko na sa inyo. What is the difference between the Old Covenant people and the New Covenant people? Kung kukunin natin yung kanilang katatayuan, mga kapatid, bawal po yun. Kung kukunin natin yung mga batas nila, i-apply sa atin, bawal yun. Hindi ka katipan ng Diyos doon. Katipan lang tayo ng Diyos sa New Covenant. Now, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, beginning verse 6. Now these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Ano sinasabi niya?
yung mga nangyari sa Old Testament, sa mga pinili ng Diyos. Nangyari ito at babala sa atin, sabi niya sa verse 7, 1 Corinthians 10:7, do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and got up and indulged in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angels. These things happened to them as an examples and were written down as a warning for us, on whom the culmination of the ages has come. Yan. Nakasulat sila bilang babala na tingnan niyo yung Diyos doon. Yan yung ginawa niya sa mga pinili niya. And ipinakita ko na sa inyo yung Hebrews chapter 10, verse 26 up, na iba ang pakikitungo ng Diyos sa atin. So, nawa po magkaroon tayo ng tamang kaunawaan sa mga bagay nito. Mga kapatid, alam nyo, nakukot ninyo yung sinabi ni Hosea, my people perish because of lack of knowledge. Pero yun pala, parang mga Kristiyano na, ay, ang sarap ng salita ng Diyos, pero parang nagngangat-ngat lang ng bubble gum, nauumay na. Ano ba yan? Ang daming Kristiyanong ganyan. Alam nyo, ang hadlang sa buhay na walang hanggan ay yung pagiging relihiyoso. Ano yung pagiging relihiyoso? Hindi makatotohanan. Yan ang problema ng tao sa mundong ito kasi hanap lang natin ay mga approval ng tao. Mga kapatid, sana wag kayong nakangat-ngat lang ng konting bubble gum, nauumay na kayo, pero sasabihin nyo, ang sarap. Uy, gumising kayo. Baka mamaya tayo naman ang lindulin dito sa lugar natin o sa lugar nyo, ay sigurado ba kayo sa buhay nyo? Life is full of uncertainty sa panahong ito. Tingnan nyo, sinong gustong may lindol na maganap sa Mindanao? Wala. Sino ang nakaisip na may mangyayari? Wala. Gusto ba nila? Hindi. Pero, nangyari ba? Nangyari. Tayo. Gusto ba natin? Hindi. Aasahan ba natin? Hewan ko, mga kapatid, we do not know what God has in His mind. Hindi natin alam. Alam mo ba kung anong laman ng isip ng Diyos? Pero lahat ng yan, katulad ng sinasabi dito, babala sa atin. And it's good na hindi sa atin nangyari. Pero babala sila sa atin kasi katulad ng Israel, binababalaan tayo sa kanila sa buhay natin ngayon. Gumising tayo. Huwag tayong parang naniniwala lang. Kanino ba tayo nagpapakitang gilas? Sa akin, mga kapatid, minsan ayoko pakinggan yung puro Pastor Arthur. Aanin ko yan. Walang maidulot sa akin yan. Pagkatapos, lalo na kung makikita ko mukhang wala namang katotohanan. Papuri, papuri. Hindi ko kailangan ng papuri. Nagtatrabaho ako dahil alam ko ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Trabaho ko to na magturo, mga kapatid, ewan ko kung kayo ay gumawa ng guro na magturo sa inyo ng ganito katagal, ay nako, butas ang bulsa nyo. Dahil gagamitan kayo ng mga talata para lang perahan kayo. Dito, meron tayong kaunting ibinigay kasi nga, yan, bibili na naman si Pastor Joseph ng Zoom. Gumamit ako doon sa mission na nakaraan. Pinabigyan ko si Pastor Joseph kasi baka mamaya minsan nakikita ko sa dami lang ng ine-edit niya. Yung edit pa lang yon kay Pastor Joseph pero hindi ko minamaliit kasi hindi ko alam kung ilang oras ang gagamitin niya sa isang video. Makailan, nag-upload siya ng isa. Hindi pa natapos. Tapos ko na yung 3. Nauna pa siya sa akin. Naratnang ko, meron siyang 44 minutes. Na-upload niya na sa YouTube. Pagkatapos, naunahan ko pa ng 3 video.
Sabi ko, kawawa naman ito. Hanggang sa magkandara pa na yata, nabura na yung isa. Sabi niya, Pastor, paki-upload mo ulit. Sabi ko sa kanya, no problem. So, in-upload ko ulit. Meaning, mga kapatid, ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na merong pag-aani bandang huli, kahit wala ngayon. Kasi baka pagbayad na tayo ngayon, marami nagtatrabaho, bayad na sila ngayon. Kung bayad ka ngayon, sabi ng Panginoon, they have received their reward in full. Tapos na, wala ka nang aasahan pagdating ng araw sa Panginoon. So, sana po magtiyaga naman kayo. Magtiyaga kayong manood. Huwag kayong nagre-reklamo dito sa pinapanood nyo, nanonood na lang kayo, natuturuan na lang kayo. Huwag kayong magreklamo, mga kapatid. Bigyan nyo ng panahon. Pag hindi nyo naunawaan, sabi ko nga sa inyo, alam nyo, hindi lang kayo sanay. Sabi ko nga, pag nanonood yung asawa ko, sabi ko, anong bilis ng nilagay mo? Abay, nilalagay niya ng dobleng bilis, 2 times. Kasi nasanay na siya. Pag nasanay na rin kayo, abay, sanayan lang yan. It's just a matter of habit. It's just a matter na tayo ay na-acquaint sa mga bagay. Pero kung galing tayo doon sa napakatatamad na nagturo sa atin, wala tayong ginagawa, puro ang buhay natin para sa mundong ito, ay ngayon, nakikita nyo, hindi pala ganun-ganon ang matuto sa salita ng Diyos. Mahirap pala itong mag-aral. Nakakita ka ba ng nag-aaral na sa panahon ng pag-aaral, katulad ko nung araw. Kaya umabot ako ng 7 years sa high school, umabot ako ng 7 years sa college. Sa high school nakatapos ako, sa college hindi. Bakit? Maraming extracurricular. Hindi ako focus sa pag-aaral. Ayun, naging inhinyero mga kasama ko, naging doktor, mga naging kung ano lang mga natapos nila. Salamat na lang, ako'y naging pastor. Kung walang habag ang Panginoon sa akin, walang kwenta. Para akong sinabi ni Solomon, wala sila sa akin ngayon. Sa totoo lang, ayoko ng buhay nila kahit marami silang pera. Alam ko yung aral na nangyari kay Solomon na ang pinakamahalaga, maglingkod ka sa Diyos. Hindi lang yung narinig mo Alam ko, nako-convict kayo, kaya lang pinaglalabanan nyo ang conviction nyo Nirereklamuhan nyo ang conviction, problema nyo yan malaki. Parang si Felix, saan ba yun? Sa Acts chapter 23 o 24. Si Felix nako-convict pero linalabanan niya ang conviction niya. Nawala niya ang pagkakataong ibinibigay ng Lord sa kanya. Huwag naman mangyari sa atin yan. Dahil tayo, nandiyan na ang biyaya ng Panginoon, kinahabagan na tayo, at tayo ay kailangan lumakad na ng may pananampalataya. Nawa po ay amen kayo dyan. Balik na ako kay Pastor Joseph. Tama na ang sermon ngayong gabi. Amen. Amen, amen.